ito yung mga birth pains usually na nai-experience ng marami kapag nag-i-start sila ng negosyo. Expectation versus reality. Set ng utak mo is, uy, ang ganda ng kikitain ko ng ganito, ang ganda ng branding, ang ganda ng location ko, ang ganda ng sistema ng negosyo namin. Very powerful ang mga marketing campaigns namin. Definitely, malakas yan pag inumpisahan ko yan. That is the expectation. Here comes, nagbukas yung negosyo. What usually happen is, it would take some time for it to be known by a certain people. And especially, if your business is meron na yan existing na negosyo rin, na meron din sa iba, hindi mo maiiwasan na syempre, mas matagal silang nag-e-exist kaysa sa'yo. Ikaw ay newcomer lang, new brand ka lang. Normally talaga, hindi mo pa talaga makukuha yung lakas na ine-expect mo sa lahat ng nag-uumpisang negosyo. Even if ginawa mo ang lahat para maging perfecto ang sistema, para maging maganda ang marketing system ninyo, ang operational system ninyo, ang production ninyo, even lahat ng mga yan is talagang pinagplanuhan, pinag-isipan, nag-invest ka ng sobrang laki. Meron talaga at meron mangyayari na expectation versus reality. So, lagi nyong iisipin yan. Kung mag-uumpisa ka ng negosyo, that's number one na kailangan mong i-consider. Expectations versus reality. May dadaan at dadaan talaga na ganyan sa negosyo ninyo. Hindi yan magiging smooth. Uy, may araw na wala tayong benta. Uy, may araw tayo na ganito. That is normal kung magninegosyo ka. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob kasi that is part of the business. Part ng negosyo yan na may mangyayari talagang hindi mo ine-expect. Blessings will overflow. Alam nyo guys, sa totoong buhay, okay mga offer. You have to mingle and get along with successful Hindi people. mali yung negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Subukan natin sagutin ha. Sir, kada expand ko po ninanakawan naman ng tumatao kaya nalulugi. Okay, so kailangan nyo po ng training about sa operational management. Kapag mag-hire po tayo ng tao sa negosyo, ako usually, marami kasi sa atin na pag nag-hire tayo ng empleyado bilang may-ari, tinitignan natin kagad yung mga credentials. Totoo, di ba? Okay. So yan talaga usually, di ba? Yan yung traditional na ginagawa natin. Tapos, tell me something about yourself, ano yung mga experiences mo before, bakit ka naalis sa trabaho, bakit nawalan ka ng trabaho. Usually, those are the questions na binabato natin sa mga applicant natin. If I may share lang po, yung kung paano kami nag-hire ng tao, hindi po ako masyadong tumitingin sa resume. Okay? Ang tinitignan ko po usually talaga is yung itong mga tanong na to, ilang taong ka doon sa naging trabaho mo before, So kapag kayan usually ang inaabot lang 6 months, 1 year, hanggang 2 years. So magduda ka na. Bakit hindi siya nakakatagal sa trabaho? Ibig sabihin, may problema yan sa ugali. Okay? So yun po yun. Pero syempre case to case basis, Kasi marami na mga bata. So wala pa talagang experience yun. So kung yun yung first job niya, nakadalawang taon siya dun. So tignan mo pa rin yung kumbaga mag-base ka pa rin sa attitude, Kasi kapag mag-hire ka ng empleyado, yung gusto mong pagkatiwalaan, talagang ugali muna yung titignan mo. Kasi yung skill set, natututunan po yan Marami na ngayon reference kung ano man yung gusto mong ipagawa dun sa tao mo. Pwede na nilang aralin yan online. So ako tumitingin ako sa behavior, sa ugali. Attitude-based ako lagi. Hindi ako nagbe-base sa kung ito ay nakagraduate sa ganitong paaralan, ito ay maraming mataas ang grade niya sa school, ito ay ang tawag dito, dating executive ng ganito o dating mataas ang posisyon sa ganito, managerial position. Hindi yun ang priority ko. Okay? Ang priority ko kapag nag-hire ako ng tao is yung ugali. Okay? Ganito po yan. Bibigyan ko kayo ng mga tip, So magtatanong ko ho kayo dun sa empleyado ninyo ng mga senaryo sa negosyo ninyo. Okay? So for example, halimbawa may kliyente. Yung kliyente ngayon na pumasok sa restaurant natin, ang dami niyang reklamo. Dami niyang reklamo na bumili siya ng pagkain, hindi masarap yung pagkain na sinerve ninyo, hindi masarap yung tagal ng services, ang tagal ng ganito, ang tagal ng ganyan. So, itanong mo sa kanya ano yung sasabihin niya. Paano niya i-handle yung mga situation na ganon. So, dun malalaman mo kung paano sila makitungo sa mga tao. Ganon kayo mag-hire ng tao. Situational. Hindi yung nakita mo lang overwhelmed ka dun sa resume ng tao. Tapos i-hire mo na kagad. Minsan kung sino pa yung hindi masyadong magaling sa eskwelahan, sila pa yung magaling sa trabaho. Sila pa yung mga loyal na tao. Sila pa yung pwede mong mapagkatiwalaan. Okay? So ganon po yung kailangan nating gawin, Sa mga may-ari, delegation po napaka-importante niyan. Dapat you buy time. Ito ho lagi ko sinasabi, sa mga business
business partner ko rin. Whenever nagagawa po tayo ng business, we buy time, di ba? Wag ho kayong magtitipid, no? Wag ho kayong magtitipid sa manpower, no? So, kung may qualified naman, okay naman ang ugali, di ba? Or project-based man yan, you buy time of other people kasi mas magiging efficient ka. Kasi minsan, sa sobrang, especially pagdating po sa marketing, hire kayo ng professional sa marketing, no? Hindi lahat kasi ng tao visual no? Na tao, no? So, hire po kayo talaga. Isa sa mga pinaka-process po na masasuggest ko na kailangan meron kayo sa negosyo nyo is yung social media manager at saka yung mga graphic designer or video editor. Kailangan po meron kayo niyan sa negosyo ninyo kung gusto nyo pong mapalaki yan, no? Ayan. So kung kayo po ay susugod sa pagnenegosyo at kayo po ay magre-resign sa pagtatrabaho, kailangan po meron po tayong tinatawag na calculated risk, no? Yan po ang pagkakamali ng marami. Bakit? May forecast po kasi ang marami sa negosyong papasukin nila. Minsan ang tao sobrang positive. Pagka pinasok ko tong negosyo na to, tong ganito, ito yung mga magiging customer ko, ito yung magiging market ko, ito yung mga ganito. Nako, lahat ng positibo pumasok sa isip, di ba? So yung life savings nila, dun sa pagiging empleyado nila, naipon nila, ini-invest nila halos lahat saan? Sa negosyo. So ano usually nangyayari? Ang usually nangyayari, kagaya nga ng video kanina, expectation versus reality. So, ito yung iniisip nila mangyayari sa negosyo nila. Tapos nung binuksan nila, hindi nila nakuha yung resulta ng sales na ine-expect nila. What happened? Nadi-discourage. Maagang nagko-quit, no? Kasi puro positive So, nung binagyo, nung tinamaan, hindi nila nakalkula, nagko-quit, bebenta na lang, balik na lang sa pagiging empleyado. Kailangan, bago nyo buksan yung negosyo, di ba? Paano ba malalaman, sir, kung ano yung magandang negosyo? Ang magandang negosyo po, dapat okay? Ito po usually dapat meron niyang high perceived value. Sulat niyo po ito. Importante ito High perceived value. Ano ibig sabihin ng high perceived value? Okay? Ganyan po sumipat ng magandang negosyo. Yung impression ng market doon sa produkto mo is mahal. High perceived value, yun pong ibig sabihin nun, no? Dapat mahal. Ibig sabihin, for example, ano ba yung mga product na merong high perceived value? For example, jewelry. Diba? Ang tingin ng tao dyan, mahal. Okay? For example, ano ba yung necessity na may perceived value? Business packages. Ayan, may high perceived value yan. Kasi maraming tao ang gustong mag-franchise, no? So, ang taas ng perceived value nila pag nagbebenta ka ng negosyo, yung pwede nilang i-operate. Okay? So, isip po kayo ng business packages para sa negosyo nyo. Yan, may mga high perceived value po yan. For example po, isa pa sa mga may high perceived value, yung mga bags, yung mga ganyan, okay? Yan, may mga high perceived value po yan. Ano ibig sabihin? Mataas ang value ng tingin ng tao, pero mababa at mura mo lang siya nakukuha. So, pwede kang tumubo ng 100, 200, 300% doon sa item. Mga skincare business, high perceived value po yan, no? Mamura lang po ang puhunan yan. Alam nyo ba sa isang sabon, kung gagawa ka ng sabon mo, siguro puhunan mga 15 hanggang 20 pesos kasama na yung packaging, no? Maganda na yon, whitening soap na yon. Binibenta nila yan, especially sa mga MLM. Binibenta nila yan, 200, 300. O ilang doble yung kinikita ng kumpanya, di ba? So, ganun yun. Kasi may high perceived value na ma-market nila ng tama yung produkto nila di ba? Kagamukha po ng kape. Alam niyo ho ba, pagka kayo po ay nagpatol manufacturing ng kape, ang puhunan po ng isang sachet hindi palalampas ng 20 pesos. Kapag ka binebenta po yan ng ibang mga ng mga ginawa na nilang 8-in-1, di ba? Tag dito, meron pa nga 100 in 1, meron pa nga 200 in 1, yung mga ganyan. Nabebenta ho nila ng, isipin nyo, ang puhunan lang sa isang box, 20 pesos, for example. Nabebenta ho nila na magkano? 200, 300 pesos. Diba? So, yun. So, yun po yung usually na nangyayari doon sa mga produktong may high perceived value, no? So, isip po kayo ng negosyo na may mataas ang impression, no? Para ang tubo po malaki. Para meron kang budget for marketing, pwede ka mag-position sa marketing, at meron ka ring budget for operational ng negosyo mo. Kung mag-hire ka ng mga tao, and etc. For us to be mentally, physically, and emotionally prepared, okay, we have to occupy our mind ng mga knowledge and wisdom talaga. Kailangan mag-aral tayo. Kasi, the reason why pinag-aaral ko po kayo, pinapa-attend ko po kayo dito, the reason why kailangan mong matutunan, kailangan mong makapag-adapt, hindi ko sinasabing lahat alam namin.
pwede kaming makadagdag sa'yo. Pero the reason why I'm asking you to commit, no, to actually commit, no, kasi pagka aware ka, yung alam mo yung gagawin in case na magkaroon ng worst case scenario, maniwala ka sa akin, hindi ka atakiin ng anxiety. Tama, di ba? Hindi ka matatakot. Kasi alam mo na yung step na gagawin mo eh. Nag-lockdown. Madali lang yan. Ito yung turo sa amin ni Boss RDR. Ang turo sa amin ni Boss RDR is, ganito lang ang gagawin, ito lang yung gagawin, ito lang yung gagawin. Makakapag-operate kami. Tayo. May mga delivery processes pa naman. Aware ka kasi. Alam mo yung solusyon, alam mo yung gamot, no? Doon sa magiging sakit pa lang. Okay? So, kailangan talaga, para ma-ready ka, kailangan informed ka. Kailangan aware ka sa mga bagong information, bagong processes ng negosyo mo. Hindi po pwede na yung old process mo, yung nakasanayan ninyo na process sa negosyo nyo, is yun pa rin yung i-apply nyo ngayon. Hindi na uubra yan. Right? Hindi na uubra yan. Bakit ko nasasabi na hindi na uubra yan? Kasi nga, ang bilis nagbago nung panahon. 'Di ba? Ang tao mas pinipili ng mamili sa Shopee at sa Lazada kumpara sa mall. Na-excite lang talagang lumabas yan nung December kasi na-miss nilang lumabas. Pero kung papipiliin tayo, mas komportable pa rin na mag-shopping na lang tayo online. Mas marami ng tao ngayon ang nag-o-order sa delivery app kumpara sa pumupunta sa physical na restaurant. Baka hindi mo pa nare-realize yan hanggang ngayon. 'Di ba? Mas marami na hong tao ang mas pinili nila na mag-stay na lang sa loob ng bahay, maghanap ng kung ano-anong pwede nilang magawa dahil nga may arising situation. Yung may sakit nga, may COVID-19 nga, may Omicron variant nga. Ano ho yung punto ko? Kung traditional ka pa rin mag-isip na magbabantay ka ng store, magbubukas ka ng tindahan, mag-aantay ka ng customer, wala kang idadagdag, walang bago sa magiging sistema mo, maniwala ka sa akin, mawawala rin lahat ng pinaghirapan mo. Totoo yan. Lulugi ka, mawalan ka ng mga customer. Kasi isipin nyo, lahat ngayon nasa online na. Diba? So, para maging physically, emotionally, and mentally prepared ka, kailangan informed ka. Kailangan meron kang knowledge. Kailangan aware ka doon sa mga new processes. So, ano ba yung mga matututunan natin sa mga susunod na araw? Just like what I have said yesterday, yung from basic hanggang advanced pagdating sa social media, Facebook, TikTok, Instagram, kasama po yan sa ituturo namin ng libre, walang bayad. Bukod po dyan, how to actually automate your business, di ba? Nang para kang may virtual secretary na hindi mo kailangan sagutan lahat ng magme-message sa messenger mo, is ituturo po natin. Libre ho. Okay? Kasama na ho yan dito. Paano magtayo ng virtual store? Yung makakapag-operate ka gamit lang ang Facebook o gamit lang ang website, ituturo din po namin yan dito ng libre. Kasama na ho lahat. At ang kagandahan nito, money back guarantee po. Ibig sabihin, dahil wala naman ho kayong binayad. Okay? Ayan. You have to have a group, no? May grupo, which is ito yon, no? Ito yung venue. Ito yung venue na kung saan, whenever na may problema ka, pwede kang mag-message, pwede kang mag-chat, pwede mong i-brought up yung problema mo, pwede mong sabihin. Whenever you are experiencing failure, pwede mo ditong sabihin, pwede mo ditong ibulalas. Kasi pag sinabi mo sa mga anak mo, pag sinabi mo sa magulang mo, pag sinabi mo sa mga mahal mo sa buhay yung problema mo, baka mamaya maawa lang sila sa iyo eh. Hindi sila makapagpayo ng tama. Tama? Hindi sila makapag-suggest ng tama sa iyo. 'Di ba? Siyempre, iiwas ka na niyan. Ayaw nila nasasaktan, kaya nila na sabihin nila sa'yo, mag-quit ka na. 'Di ba? Alam ko marami sa inyo. You have experienced so much, especially in this time of pandemic. Marami sa inyo niyan. 'Di ba? Alam mo yon, yung tipong, ewan ko kung na-experience nyo to, yung nasa kwarto ka, 'di ba? Tinamahan ng pandemic, nagka-negosyo, o nawalan ka ng mahal sa buhay. Nasa loob ka ng kwarto, umiiyak ka na lang. Na parang, ano ba tong nangyayari sa buhay ko? May igaganda pa ba? Is it still worth it na ituloy ko tong ginagawa ko? Ay, maniwala ho kayo sa akin. Ako, na-experience ko yan. Naiyak ka na lang eh. Wala ka rin namang malapitan kasi yung lalapitan mo, wala rin. Yung gusto mong hingan ng tulong, alam mo namang hindi ka rin matutulungan. Diba? Yung susuluhin mo talaga, pero pinipilit mong ngumiti sa harap ng magulang mo, sa harap ng mga anak mo, sa harap ng mga mahal mo sa buhay. Pinipilit mong ngumiti, pinipilit mong maging masaya, pero deep inside, durog ka na eh. Wasak ka na. Yung experience na ganyan, ang hirap ho nun. Ang hirap nun. Kaya, dito, meron tayong mga kaibigan dito. Brother,
tulungan kita. Ano ba yung problema mo? Sige, bigyan kita ng advice. Oh, may kakilala ko gusto mag-invest sa ganyang negosyo. Baka magkasundo kayo. I-refer ko sa'yo. Nakakarinig na ako ng gano'n ngayon pa lang. Nakakarinig na ako ng gano'n. So imagine niyo kung araw-araw natin to gagawin, kung magiging active tayo dito sa community. Yung hindi ka nag-iisa, hindi mo kailangan iiyak. Alam mo yon? Kumbaga, oh, ito dito may solusyon dito. Chat-chat lang ako dito may solusyon, di ba? Yung ganong klase, no? So kaya, gusto ko dito sa loob ng community natin, dito sa ginagawa natin, okay, bawal po rito ang negative. Okay? Bawal dito yung may crab mentality na ugali. Okay? Bawal dito yung inggitero, 'di ba? Bawal dito yung mayabang. Bawal dito yung magaling, yung galing-galingan. Bawal dito 'yun. Let's help each and everyone. Huwag niyo yayabangan yung kasama niyo, huwag niyo pagmamalakihan for the purpose na makabenta lang kayo sa kanila. Huwag hong ganon, 'di ba? Huwag ho tayong transactional dito. Let's help each and every one of you. Ngayon, kung merong klaseng ganyan, sabihin niyo lang po sa amin, i-kick out namin. Sir, kasi ganito pinag-i-invest ako, mukhang ganito, mukhang ganyan, tapos niyayabangan ako ng mga ganun. Bawal ho yun dito. I mean, bawal ho. Let's talk about helping each other. 'Di ba? Kung may transaction po kayong gustong maganap, mangyari, sabihin niyo po sa akin kapag okay, ipropromote ko pa ho kayo. Okay, no problem with that, no? Me personally, I will promote you dito sa page po natin, dito sa community natin. I will recommend you. Family po ang binibuild natin dito at ayoko pong masira ito. Ayoko ho na mapasukan tayo dito ng mga taong mapagsamantala. Ngayon po yung tamang panahon para maghigpit po kayo ng bulsa. Okay? Wala mo nang gagastos. I mean, magtipid, magkuripot ngayon. Ngayon yung tama. Huwag muna kayong kukuha ng pera sa negosyo nyo at ibibili nyo na lang ng kung ano. Okay? Hindi rin po tama na sa sitwasyon, sa panahon natin ngayon, yung tinatawag natin na aggressive investment. Hindi po pwede ngayon panahon yan. Okay? May panahon po dyan. Bibigyan ko po kayo ng signal. When time comes na gusto mo na maging aggressive talaga, yung tipong 10 store bubuksan mo sabay-sabay, ay hindi ho yun panahon. Unti-unti. Okay? So, now is the perfect timing for you na maghigpit ng bulsa sa negosyo mo. Okay? I-remind ko lang po kayo lahat. Baka ho yung marami sa inyo, so much focus on marketing, so much focus on operation, so much focus on production, baka hindi na ninyo monitor yung specific day-to-day na net profit po ng negosyo ninyo. Uulitin ko po specific day-to-day net profit of your business. Importante po yan. Okay? Yan po ang pinakamahalagang natutunan ko sa lola ko. Ang lola ko po, nag-umpisa siya magtinda ng itlog sa bangketa sa Bloomingtreet. Okay? Sa palengke. Ang sabi niya sa akin, tinanong ko siya kasi successful po na negosyante yung lola ko. Although, wala na si nanay, dahil po sa pandemic, no, namatay ho siya due to COVID-19 last March. No? Si lola po is 90 years old. Ang tinuro niya ho sa akin is, dapat, araw-araw, yung kinita mo specifically, kung 100 pesos yan, kung 99.50 yan, kung 82.50 yan, dapat yan, kompyutado mo araw-araw. Di bali na sa iba. Kasi kapag ka araw-araw, alam mo yung nangyayari sa negosyo mo. Meron kang reporting daily, meron kang reporting weekly, meron kang reporting monthly. Detalyado kung magkano kinikita mo. So alam mo kung hanggang saan ka lang pwedeng gumastos. Alam mo kung hanggang magkano lang yung pwede mong gastusin for yourself or for expansion or for anything else. Kailangan specific. Marami sa inyo ang sinasabi, sir, ginagawa namin yan weekly. Sir, ginagawa namin yan monthly. O kaya ka nananakawan. Kaya ka naloloko. Kaya ka nauuto. Tama? Hindi mo kasi hinahanap sa mga tao mo day to day kung magkano yung specific net profit ng negosyo ninyo. Sir, paano ko mako-compute yun? Simple. Computein mo operational expense ninyo araw-araw. Operational expense. Sweldo sa tauhan, magkano babayad ko dito daily kay ganito? Kay ganito daily, o magkano? O, computein mo na. O, magkano ang bayad sa upa divided by 30 o 31 days. Tama? Magkano average kahit papaano nung kuryente namin? So, lagay mo na lang dun lagi sa gitna, 2.5 o divided by 30. Tama? Magkano yung other expenses namin, miscellaneous namin, naglalaro kami ng mga ganito, o divided by 30. So, meron ka ng patamaan ngayon. Magkano yung cost of goods? For example, cost of goods, pagka sinerve mo yung pagkain is, ang serving ninyo is 150 pesos, pero ang puhunan nyo dun is 60 pesos. So, ibig sabihin, meron kang tinubong magkano?
meron kang kinitang, magkano ba? 80 pesos. So kung naka-100 kayong plate isang araw sa 80 pesos, so magkano lumabas yun? 100 plate, 8,000. Kung tama ako, tama? O 8,000 pesos. So isang araw, kumita ka ng 8,000 pesos. O hindi yun, ibawas mo yung tauhan. Magkano sweldo ni ganito? Magkano kita, magkano ganito? Magkano ganito? O maniwala ka sa akin araw-araw, maniwala ka. Makikita mo, nagni-negative ka, nagpa-positive ka, nagni-negative ka, nagpa-positive ka. Tapos doon mo mabubuo yung istorya ng negosyo mo na kailangan mong malaman. Ano yung istorya? Operational. Anong oras ba dapat talaga ako nagbubuka sa negosyo ko? Ay, hindi pala effective yung ganitong oras kasi konti yung customer. Hindi siya efficient. Tama? Makakapag-adjust ka sa negosyo mo. Correct? 'Di ba? So doon mo rin ma-figure out kung ano yung mga produkto na hindi mo na dapat ini-stock kasi hindi naman siya tumatakbo. Doon mo malalaman kung ano yung dapat mong i-replenish lagi, kung ano yung dapat na kulang. Makakapag-adjust ka ng maaga kung araw-araw meron kang reporting. Kung araw-araw alam mo yung specific na nangyayari sa negosyo mo. Doon yun. Doon mo makikita yon. So kita-kita po tayo sa day 3 natin by tomorrow and we are all excited to meet you all again by tomorrow. Alright? So kung marami kayo natutunan, keep sharing good vibes, keep sharing positivity, and good night sa inyong lahat. Thank you.